Ah, Ayan nga mga daddy, ang kinakatakutan natin. Unfortunately, bumigay na ang compressor. Ayun na nga. So, bumigay na talaga yung compressor natin mga daddy. Kaya anong gawin natin? Wala tayong magagawa dyan. It all started nung pinalitan ko tong high pressure. Ito, nagkaroon siya ng mga maliliit na butas dito, yung mga pinholes. Akala ko basa lang siya, kasi nung hinipo ko, wala, langis. So yun, pinapalitan ko siya. So nilagyan na lang ng Freon. So apparently nung kinaragahan ng Freon, di syempre matanda na rin, kasi syempre imagine niyo 2015 pa tong Subaru na to, diba? So since 2015 pa gumagana yung compressor na yan. Low mileage nga, pero syempre 2015 tanda na rin. So ayun, so nangyari, dahil matanda na yung compressor, medyo mahina na yung pagkaroon niya ng compression. So ang nangyayari, hindi kinakaya yung full load na Freon. Tapos ginawa nila, binawasan din nila. Pero unfortunately, binawasan, ganun pa rin. Naayos nga to. Naayos tong ano na to, itong high pressure hose na to. Napabili naman ako ng compressor, di ba? Kasi wala hindi ko naman pwedeng i-compromise yung comfort ng asawa at anak ko. Big no yun. Mas pipiliin pa ng asawa ko ata na matagtag yung ride, kesa syempre walang aircon. And we've been there, di ba? Ilang kotse na rin yung hindi tulad nitong Nissan ng Almera namin. Hanggang ngayon guys, 2018 yan, hanggang ngayon may aircon, napakalamig pa rin. Wala pa napapalitan dyan. Puro bangga na nga eh. Wala na halos gumagamit. Pero lately, since maas yung gas, since manual nga, lagi nagagamit. Ayan. Pero itong main car namin, syempre, ayun, wala kailangan talaga eh. Palitan natin yan. So tara, punta na tayo dun sa Twin R para ipakabit yung compressor. So ayun na nga. So unfortunately bumigay. Binawasan ko ng una ng washer. Gumana naman siya. So gumana siya for a couple of months. Naka 2 months din siya. Pero isang araw na lang nung pinapalitan ko yung high pressure hose, kasi nga nagkaroon ng mga pinholes. So ayun, hindi na siya maayos. Sobrang ingay na ng compressor. Ang dami na lang ginawa, like binawasan na ng Freon, dinagdagan. So ngayon wala pa rin. So hindi siya lumalamig kapag ka naka-idle. Pero kapag ka nire-rev mo or umaandar ka, nagna-drive mo, lumalamig. Pero pag tumigil ka na sa traffic, ayun, wala na lamig. May hangin pero walang lamig. So ayun, bumili tayo nito, Vallejo. So ito yung pang XT. Sabi nila magkaiba daw yung pang non-turbo tsaka yung pang turbo. So ayun, gastos na naman mga daddy. Damn! So ayun, iwan muna natin siya dyan. Tapos dadalhin natin kay Aircon Tech para ipa-install natin. So na tayo sa Twin R sa Boni. Papakabit na natin yung bagong compressor. Discover yung unggoy. Nahihirapan sila. Yun, tanggal na. Hey, what's up mga daddy?
So yun, okay na yung um, compressor na ayos na nila. So dinala ko din sa shop. And then, okay naman na ikabit na nila. Tapos, ngayon, okay na. Yung aircon. So ayun, malamig na ulit guys. So, I mean, syempre hindi naman ganun sobrang parang freezer, diba? Pero malamig na ulit. Tsaka, sobrang init sa labas guys. Sobra, as in. Ayun. So 21 pa lang, like, dual climate zone kasi ito. Pero 21 pa lang guys. 21 yung temperature dito sa driver side. Malamig na. I mean, hindi naman sobrang kalamigan, pero normal na. Kasing katag na ng Nissan sa labas. Kasi lamig na siya ng Nissan. Unlike before na kapag ka naka-idle ka na ganito, ramdam mo talaga na yun, sobrang init. Nawawala siya. Walang kagat. Ito naman, ilagay mo lang kayo mo sa vent, naramdaman mo may lamig na kagat na. Ayan. So, siguro okay na lang to. Siguro cleaning na lang to. Like din sa evaporator sa baba. Sa itong dashboard. Yun na lang papagawa ako. Ang ginawa lang nila kasi is yun nga, flash nila yung condenser sa labas. Tapos yun lang. Tapos pinalitan ng dryer filter. So ito siya. So ayun na siya. Yan yung bagong compressor. Of course bago rin ito. Siyempre pinagatan natin ito, diba? Bago siya. Hopefully tumagal naman. Tapos yung fan naman seems to be spinning okay. Tapos yung condenser nalinis na rin naman nila. Yun lang mga daddy. Grabe yung gastos pero wala, yun talaga.